Umabot na rin sa ibang bahagi ng Amerika ang nagpapatuloy na kilos protesta laban sa paghuli sa mga illegal immigrants. Maging ang mga Pinoy na green card holders, nangangamba na rin dahil nadadamay raw sila. Yan ang Frontline News Abroad ni Carrie Cator. Humarurot ang pulang kotse na yan sa kasagsagan ng rally kontra immigration raid sa Chicago, Illinois sa Amerika. Isa ang sugatan. Umabot na kasi sa Chicago ang rally bilang pagtutol sa marahas na pag-aresto sa mga illegal immigrants sa Los Angeles, California. Bukod sa nag-deploy na ng Marines si United States President Donald Trump, magpapatupad pa ng mass arrest ang LA Police sa mga hindi susunod sa 8 p.m. curfew. Sa tindi ng gulo, pati Australian cameraman tinamaan ng rubber bullet ng pulis. Matatanda ang isang Australian journalist din ang binaril ng rubber bullet habang nagla-live report. Nagbabanggaan na rin pati si Trump at ang gobernador ng California. In Los Angeles, the governor of California, the mayor of Los Angeles, they're incompetent, and they paid troublemakers, agitators, and insurrectionists. Donald Trump, without consulting California law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state's National Guard members to deploy on our streets illegally and for no reason. He again chose escalation. He chose more force. He chose theatrics over public safety. Pero ang mas ikinababahala ng mga Pilipinong nasa Amerika, nadadamay pati ang mga green card holder. Gaya na lang ng inarestong residente na si Max Londoño. Hindi siya illegal immigrant. Ibinabala sa kanya ang kaso niya sa verbal harassment na nangyari 24 years ago pa. And when Kuya Max, he asserted, I need your support. I need you to protect me. What will you do? Yung response ng mga representatives ng konsulado ay, we'll see. Nitong May 23 nagrally ang grupong Tanggol Migrante kasama ang pamilya ni Max para manawagang palayain siya. I want my husband home. Our children want their dad. And I'm gonna fight like hell to make that happen. Pero hanggang ngayon, hawak pa rin ng immigration si Max at posible raw mapadeport. Giit ng Tanggol Migrante, kulang ang aksyon ng gobyerno ng Pilipinas. We need for the Philippine government to take a more active role in defending their nationals that are here, ensuring due process po, at ensuring respect for and respectful treatment of Filipino migrants. Pangako naman ng Malacanang tutulungan ang lahat ng Pilipino roon, pero pinaaalalahanan din po sila na sumunod po ang batas ng bansa kung saan po sila nakatira o nagtatrabaho. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.